Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1481. Si Jackie, na hindi pa nagsabi ng ilang sandali, ay nagpipe, ang mga may pakikipaglaban sa mas mababa kaysa sa demigod realm ay hindi kailangang sundan tayo sa oras na ito. Bukod doon, kailangan nating ilagay sa standby ang ilan sa demigod realm at true god realm sa bahay upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Panipi. Mabilis na lumipas ang oras. Si Jackie at ang iba pa ay labis na maingat, kaya't dumaan sila sa araw ng walang mga aksidente. Halos siyam sa susunod na umaga, hindi sila malayo sa puting pamilya. Nakaka-relax, si Kenneth chuckled. Haha, parang kami ay masyadong paranoid. Ang mga mula sa sekta ng Cloud Sky ay hindi plano na gumawa ng anuman sa amin. Sa palagay ko ay abala ang Panginoon sa kanyang kasal na hindi niya masyadong iniisip ang tungkol dito. Kung nais niyang gumawa ng isang bagay laban sa amin, gagawin niya ito sa lugar ng peligro. Pagkatapos ng lahat, ang iba ay iisipin ito bilang isang labanan sa mga mahalagang item kung siya ay kumikilos dito sa bukas. O, hindi ba akalain ng iba na pinatay ako ng mga hayop na halimaw kung namatay ako rito? Panipi. Hindi kami maaaring kumilos ng walang ingat. Kailangan nating panatilihin ang aming bantay sa malapit na makarating tayo sa puting pamilya. Gayunman, sumimangot si Jackie. Naunawaan niya ang babaeng iyon, si Lily Lagorio. Well, ang babaeng ito ay hindi sumuko sa napakagandang pagkakataon, at tiyak na nais niyang patayin sila mula pa noong nakaraan. Ang kanilang pagkamatay ay magpapahiwatig ng pagkamatay ng mga may pinakamataas na kapangyarihan ng labanan sa kanilang puting pamilya. Pagkatapos nito, kahit na ang mga Lagorios ay maaaring mapupuksa ang natitirang mga miyembro ng puting pamilya. Biglang, ang isang nakakatakot na aura ng Tayback ay lumipad mula sa kakahuyan sa ibaba sa sandaling ito. Bigla itong lumipad mula sa likurang kaliwang direksyon, nagmamadali patungo kay Jackie at iba pa. Agad na yumapekto si Jackie at ginawa ang lumilipad na Tayback na iwasan ang pag-atake sa nick ng oras. Pagkatapos, maraming mga numero ang lumipad mula sa kakahuyan habang pinalilibutan nila sina Jackie, Nash, at Kenneth sa isang bilog. Ang mga taong ito ay nagbigay ng regular na damit at mask upang masakop ang kanilang mga mukha. Wala rin silang isang token upang mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. TSK? TSK. 6 na master sa yugto ng rurok ng antas ng tunay na Diyos. Iniisip nila na lubos sa amin. Nagdilim ang mukha ni Nash habang pinag-aralan niya ang kanilang mga umaatake. Bukod sa sekta ng Cloud Sky, alin sa iba pang mga sinaunang angkan ang maaaring magkaroon ng tulad ng isang pangkat ng mga tao. Hindi mo kailangang magsuot ng mga maskara, alam namin na ikaw ay mga miyembro ng sekta ng Cloud Sky. Panipi. Haha, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay mamamatay ka tatlo ngayon. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay tumawa habang ang Tayback sa kanyang kamay ay nagbigay ng isang malamig na glow. Kabanata 1482. Nash at First Elder Kenneth ay tumigas ang kanilang tingin habang pinag-aralan nila ang kanilang 6 na kalaban. Ang mga nagpadala ng mga kalalakihan ay sadyang inayos ang 6 na tao, alam na 3 lamang sa kanila ang naglakbay ng magkasama. Pinlano nilang magkaroon ng 2 pakikipaglaban sa bawat isa sa kanila upang hindi nila mabubuhay ang pag-atake. Kinuha ni Kenneth ang kanyang sandata gamit ang flip ng kanyang kamay at sinabi ng may mabigat na puso, Master, ano ang dapat nating gawin? Mukhang maaari lamang tayong magmadali patungo sa isang tabi. Kung pinamamahalaan namin upang masira, ang batang master na si Jackie ay maaaring magdala sa amin ng mabilis sa lumilipad na Tayback na ito. Panipi. Kailangang gamitin ni Jackie ang lumilipad na Tayback na ito, ngunit kung ang lahat ng 6 sa kanila ay umaatake ng sabay-sabay, hindi madali itong makalabas. Si Nash ay lumipad ng bahagya sa isang flash. Alam niya na ang kapangyarihan ng labanan ni Jackie ay magpapahina kung hindi niya ginamit ang pangwakas na grade na tool na ito. Parehong siya at si Kenneth ay hindi magtatagal kung kailangan nilang labanan ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang discarding martial arts sa ibang partido na sinanay sa dapat ay napakalakas, at ang kanilang martial technique ay magiging mas mahusay. Ang Masters of the Cloud Sky Sect ay natural na sinanay na may pinakamahusay na mga materyales. Pinaghihinalaan pa niya na hindi nila magagawang tumugma laban sa kanila kung lalaban sila sa mga taong ito, isa sa isa. Sino ang aasahan na ang ibang partido ay magpadala ng 6 na yugto ng rurok na tunay na antas ng Diyos na Masters upang patayin sila? Sobrang dami nito. Bukod dito, ang pakikipaglaban ni Jackie ay nasa huling yugto lamang ng antas ng tunay na Diyos. Kahit na mayroon siyang espiritual na tool, mahirap sabihin kung maaari niya itong dalhin, isa sa isa.
Ang kanilang mga logro na manalo ay kaaya-aya kapag kailangan niyang labanan ang dalawa sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay binawasan ni Jackie ang lumilipad na taybak at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Ama, subukang labanan ang mga ito. Mahirap patayin ang ating paglabas, kaya bakit hindi tayo nakikipaglaban sa ating buhay? Hindi tayo tinatakot ng kamatayan, kaya maaari nating makahanap ng isang breakpoint kung lalaban natin sila bago tayo magmadali. Walang tanda ng takot sa mga mata ni Jackie habang siya ay nagsalita na puno sila ng apoy. Hindi ako kailanman Masters tulad nito. Nais kong makita kung paano ang aking tunay na kapangyarihan ng labanan ay matapos na masira sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Haha, mahusay. Napagpasyahan na. Ang pinakapangit na kinakaharap natin ay ang kamatayan, kahit na maaaring magkaroon tayo ng pag-asa kung susubukan natin ang aming pinakamahusay na pakikipaglaban. Panipi. Tumawa si Nash. Ang nagninangas ni Jackie ay hindi pinapansin ang apoy sa kanyang sariling puso dahil siya rin ay nais na subukan ang kanyang metal. TSK? TSK. Tunay na maaari kang magyabang ng walang kahihiyan. Isa sa 6 na mata na si Jackie at ngumiti ng malamig. Bata, tunay na may talento ka sa paggamit ng pangwakas na yugto ng tunay na kaharian ng Diyos sa gayong edad, ngunit sayang, ito ay kung saan ka namatay. Sasabihin ko na ito ay isang basura na ikaw ay mapahamak, ngunit wala akong magagawa kapag nasaktan mo ang aming Panginoon. Panipi. Ang makapangyarihang sekta ng Cloud Sky ay nagpadala ng 6 na masters upang isawsaw sa amin, duwag iyon. Ngumiti kay Jackie. Tatawa ito ng mga tao kung ito ay makakakuha ng pagtagas sa masa. Ang sekta ng Cloud Sky, isa sa 4 na mga angkan ng Ancients, ay nag-ambush sa akin. Panipi. Haha, sapat na sa walang silbi na pag-uusap na ito, binata. Pagkatapos ng lahat, hindi ko planong sabihin sa sino man tungkol dito. Bukod doon, kahit na pinatay ka namin sa baog na lugar na ito, walang makakakita sa amin. Ang lugar na ito ay medyo matahimik, at ito ay isang angkop na libing. Sinadya naming pinili ang lugar na ito para sa iyo tatlo. Tumawa ang matandang lalaki habang ang kanyang mga mata ay malamig at malayo. Malamig na tumawa si Jackie bago siya tumahimik. Hinawakan niya ng mahigpit ang taybak sa kanyang mga kamay nang mabilis na bumagsak si Chi at nakipag-ugnay sa taybak. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng Chi, ang taybak ay nanginginig ng basta-basta. Ang sobrang lakas mula kay Jackie ay patuloy na tumataas at dahan-daang pinakawalan. Lahat, huwag maliitin ang mga ito. Ang batang ito ay hindi simple. Tila siya ay nakakagulat na malakas mula sa kanyang aura lamang at hindi mas mahina kumpara sa amin. Ang isa sa mga kalaban ay mukhang mahigpit at grim matapos niyang madama ang sobrang lakas na paraan mula kay Jackie. Ang taybak sa kamay ng taong ito ay hindi lamang isang lumilipad na taybak, maaari itong magamit upang maisagawa ang mga pag-atake. Dapat itong may kakayahang madagdagan ang kanyang kapangyarihan ng labanan sa pamamagitan ng mga lips at folds. Ito ay isang pangwakas na grade na tool. Panipi. Patayin mo siya. Ang bagay na iyon ay akin. Sumigaw ng isang matandang lalaki na walang imak. Hindi yun gagana, napansin ko muna ang item sa item. Tumugon sa taong nagsalita dati. Haha. Pagkatapos ay ang parehong pag-atake at tingnan kung sino ang pangwakas na suntok sa kanya. Panipi. Kabanata 1483. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki. Sino mang sumakay sa pagpatay sa binata na ito ay makakakuha ng taybak. Kumusta naman yan? Panipi. Ang taong nasa gitnang may edad na ay nakangiti sa hamon. Oo naman, sumang-ayon siya, napagpasyahan noon. Pagkatapos ay lumingon siya at hinaplos patungo kay Jackie. Ferocious Wind Strike. Ang isang kakilakilabot na welga ay sumugod patungo kay Jackie tulad ng isang bagyo. Ang mga kabataan sa mga araw na ito ay walang paggalang sa mga prinsipyo ng martial. Galit ang matandang lalaki nang ang pag-atake ng gitnang may edad na, ang matandang lalaki ay hindi pa handa. Kung ang pag-atake na ito ay maaaring pumatay kay Jackie, higit pa kung siya ay mahina, ang taybak ni Jackie ay pupunta sa gitnang may edad na sa halip na sa kanya. Galit, agad niyang inayos ang kanyang chi at handa na upang maisaaktibo ang kanyang kasanayan sa martial. Burning Chop. Si Jackie, na naghanda na, ay lumusot sa kanyang taybak habang ang kanyang mga kalaban ay gumawa ng kanilang paglipat. Ang isang welga na mukhang isang bola ng apoy ay pinagsama, at ang chi na nakazip sa hangin ay tila radiated heat. Ang chi ay labis na nakalaan at ang mabangis na taybak na si Aura ay perpektong pinagsama sa chi. Samantala, kinuha ni Nash at Kenneth ang dalawang kalaban sa bawat isa at nagsimulang lumaban. Pag-atake. Ang mga bingi na pagsabog ay narinig, isa na maaaring magdulot ng matinding takot. Sa sandaling iyon, nag-clash si Jackie at ang pag-atake ng gitnang may edad na.
Tiwala sa kanyang sarili at ang kanyang mga kasanayan, ang taong nasa gitnang may edad na ay nakangiti ng matagumpay. Nasa huling yugto ka lamang ng tunay na lupain ng Diyos, ngunit ako ay isang senior elder ng sekta ng Cloud Sky. Ang aking pakikipaglaban sa katapangan ay nasira sa yugto ng rurok ng totoong antas ng Diyos mula pa noong nakaraan. Ang pag-atake na ito ay gagasto sa iyo ng iyong buhay, at ang lumilipad na tayback na iyon ay magiging akin. Ang aking kapangyarihan ng labanan ay tataas ng malaki dito. Kudlit. Ang naranasan niya at nasaksihan ni susunod, gayunpaman, ay nagulat siya sa core. Impossible. Napansin niya na ang kanyang pag-atake sa martial technique ay nasa isang kalungkutan sa pag-atake ni Jackie, at nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng labanan ni Jackie ay naaayon sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, ang gitnang may edad na lalaki ay lumaki ng mas nakagulat habang natuklasan niya ang kanyang pag-atake ay nagsimulang hum-ina at hum-ina laban kay Jackie, ngunit ang pag-atake ng huli ay patuloy na nilabanan at nagpatuloy. Paano ang lakas ng labanan ng binata na ito? Ang pagbagsak ng gitnang may edad na ay dinala sa kanyang pagkawala ng focus habang ang pag-atake ni Jackie ay pinamamahalaang masira ang kanyang habang siya ay muling nabuo ang kanyang focus. Hindi maipagtanggol ang kanyang sarili, ang pag-atake ay nakarating sa kanya. Ang gitnang may edad ay ipinadala na lumilipad pa atras. Kabanata 1484. Ang mga mata ng nasa hustong gulang ay napuno ng kakilakilabot habang ang puwersa ay nagpadala sa kanya ng pagzip sa hangin ng ilang metro ang layo. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo habang pinatatag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtapak sa gitna ng hangin. Ang matandang lalaki na una ay naghanda na salakayin si Jackie ay natigilan din. Pansamantalang ipinakalat niya ang kanyang chi at tiningnan ang gitnang may edad na sorpresa habang siya ay nagsabi, ano ang nangyayari? Iyon ay isang. Ang paglipat ng kuryente na pinakawalan mo doon, subalit hindi mo pa rin makatiis ang kanyang pag-atake. Panipi. Ang gitnang may edad na namula sa kahihiyan. Ako ay walang pag-iingat, pinahihintulutan ko ang taong iyon. Hindi ko ginamit ang aking buong enerhiya at ginamit ko lamang ang 70 hanggang 80% ng aking lakas, iniisip na susubukan ko ang kanyang kapangyarihan. Sino ang mag-iisip na ang taong ito ay magiging napakalakas? Panipi. Iyon ay katulad nito. Natatakot mo ako ng kaunti doon. Ang matandang lalaki ay tumaas ng kaunti sa kanyang paliwanag na tatakot siya na ang gitnang may edad ay hindi makikipagtalo laban kay Jackie. Kung iyon ang kaso, kakailanganin nilang gumastos ng maraming enerhiya upang patayin ang batang ito na tumayo sa harap nila. Sa sandaling iyon, lumingon si Jackie upang tumingin sa tabi ni Nash at Kenneth. Ang parehong mga kalalakihan ay nagpakawala ng mga malalakas na pag-atake na parang ginamit nila ang lahat ng mayroon sila, ngunit tila na sila ay nababagabag sa sandaling ito dahil ang kanilang mga kalaban ay mas malakas. Bukod doon, ang pag-atake ng mga kalaban ay maaaring maging pag-atake sa pansamantala, at hindi nila ginamit ang kanilang buong kapasidad. Gayunpaman, si Jackie ay nasisiyahan sa loob pagkatapos ng kanyang pagsubok sa gitnang may edad. Pagkatapos ng lahat, napansin niya na hindi mahirap na labanan ang mga master sa yugto ng rurok ng tunay na lupain ng Diyos, kahit na ito ay isang Panginoon mula sa 4 na mga angkan. Ang kanyang nakaraang pag-atake ay isa ring pansamantalang pag-atake, at mayroon pa siyang pagpunta sa kanyang buong kapasidad. Mabuti iyon, mabuti iyon. Ang kumpiyansa ng matanda ay bumalik nang marinig ang paliwanag ng taong may edad na. Naaktibo niya ang kanyang chi sa lahat ng kanyang lakas at inikot ang kanyang palad patungo kay Jackie. Ang matandang ito ay nagbibigay ng kanyang lahat. Ang gitnang may edad na tao ay sumiksik sa pagpansin ng ilang metro na taas na palad ng chi sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang malaking pagkawala kung ang matandang lalaki ay papatayin si Jackie, at kung sino man ang nakarating sa pagpatay ng suntok kay Jackie ay makakakuha rin ng pangwakas na antas ng espiritual na tool. Burning Chop. Isang biglaang paglukso si Jackie at hinampas ang kanyang tayback sa kanyang kalaban ng nahaharap sa pag-atake. Ang kanyang kasanayan ay nag-alala sa taong may edad na sa edad hindi niya inaasahan na ginamit ni Jackie ang parehong kasanayan sa martial. Ang pag-atake ng matandang ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanyang nakaraang pag-atake, at maaaring patayin si Jackie kung ginamit niya ang parehong pamamaraan. Tila tulad ng binata na ito mula sa White family ay walang malakas na kasanayan sa martial. Ang tinatawag na burning chop na ito ay dapat na pinakamahusay na pag-atake niya. Ang matandang lalaki ay lumaki nang makita niya ang pag-atake ni Jackie. Sa kanyang palagay, ang tayback sa mga kamay ni Jackie ay naging para sa pagkuha. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay humina sa susunod na segundo habang natuklasan niya na kahit na ang paraan ng pag-atake na ito ay mas malakas. Ang bilis at kakilakilabot na epekto ay hindi maihahambing sa dating sarili nito. Hindi yun tama. Ang pag-atake ng binata na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Kudlit.
Napansin din ng gitnang may edad na ang parehong problema ng mabilis habang siya ay huminga ng husto. Naisip niya na ang binata na ito ay may pinakamababang katapangan sa pakikipaglaban at dapat na maging pinakamadaling hawakan. Hindi nagtagal ay nangyari sa kanya, gayunpaman, na ang kapangyarihan ng labanan ng binata ay hindi maihahambing sa kanyang katapangan. Ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay lubos na nalampasan ang kanyang katapangan. Bukod doon, ang binata na ito ay nangahas na hindi gamitin ang kanyang buong kapangyarihan sa isang sitwasyon, kahit na nahaharap niya ang dalawang master sa yugto ng rurok ng antas ng tunay na Diyos upang masubukan ang kanyang kapangyarihan sa labanan. Kabanata 1485. Parehong ang may edad na tao at ang matandang lalaki ay nakalutang habang ang pag-atake ni Jackie ay sumabog laban sa malaking palad ng matanda. Sa hindi inaasahan, ang pag-atake ni Jackie ay sumabog ang malaking chi palm na bukas tulad ng isang matalim na talam. Isang malaking butas ang naiwan sa gitna, at kahit na ang pag-atake ni Jackie ay humina ng kaunti at bumagal ito, ang natitirang kapangyarihan ng pag-atake ay naganap pa rin sa matanda. Ang malaking chi palm ay lumipad ng ilang metro pasulong, sa kabila ng nakangangang butas na naiwan sa pag-atake ni Jackie, bago pa man mawala ang palad. Uy, imposible! Ang kawalan ng paniniwala ay isinulat sa buong mukha ng matanda. Hindi rin niya pinigilan ang pagpapakawala ng kanyang pag-atake, at kahit na ito ay isa lamang sa unang grade premium martial skill, ito ay isang ganap na malakas na kasanayan sa martial. Inilahad pa niya ang kasanayan sa martial sa pinakamataas na potensyal nito. Ang matandang lalaki ay natakot sa core nang makita ang pag-atake ni Jackie na mabilis na lumapit sa kanya. Mabilis niyang coagulated ang isang malaking chi simboryo sa paligid ng kanyang sarili upang protektahan ang kanyang sarili. Ito ay naging mas mahusay sa kanya, medyo madali ng madali kapag nabuo ang kalasag habang naniniwala siyang walang pag-atake ang maaaring masira sa kanyang kalasag. Gayunpaman, kung paanong nabuo ang kanyang protection na chi dome, ang pag-atake ni Jackie laban dito at ang simboryo ay nagsimulang magbago ng patuloy. Ang isang nakakatakot na crack ay lumitaw pagkatapos nito habang lumalaki ito. Ang pag-atake ni Jackie ay matagumpay na dinurog ang chi protective dome ng matanda. Hindi. Ang natitirang malaking halaga ng power shot sa dibdib ng matanda na nagpadala sa kanya na lumilipad pa atros. Ang matandang lalaki ay nag-zip sa hangin dahil sa epekto, higit pa sa distansya ng nasa gitnang may edad na itinapon. Ang matandang lalaki ay nagsusuka ng dugo habang ang kanyang mukha ay naging mapatla, sugat na mas malubha kaysa sa kanyang nakababatang katapat. Sa pamamagitan ng mga Diyos, imposible ito. Natigilan ang gitnang may edad na sa kanyang nakita. Hindi pa niya inaasahan na mawala ang matandang lalaki kay Jackie kasama ang kanyang kasanayan sa martial. Naisip niya ito at tiningnan ang matandang lalaki habang nag-iimbestiga, sinusubukan mo rin siya sa pag-atake na iyon. Huwag tumingin sa aming kalaban. Panipi. Galit na galit ang matandang lalaki kaya halos hamuka ulit siya ng dugo. Sumulyap siya sa taong may edad na at umungol, pagsubok, ang aking paa. Sa palagay mo sinusubukan ko siya kapag ginamit ko ang first grade premium martial skill sa ganoong paraan. Bakit hindi mo subukan ang pagsubok noon? Sumpa, ang binata na ito ay hindi kapani-pani walang malakas. Panipi. Bago ito, sina Nash at Kenneth ay labis na nag-aalala tungkol kay Jackie. Kung nabigo si Jackie na lumaban sa kanila at pinatay sa aksyon, ang kanyang mga kalaban ay darating sa kanilang dalawa. Maaaring hindi nila mailagay ang marami sa isang away noon. Parehong tinangka ni Nash at Kenneth na labanan ang kanilang sariling mga kalaban, lahat ay hindi mapakinabangan habang napapalibutan sila. Ang paningin ni Jackie na nasugatan ang kanyang mga kalaban, gayunpaman, pinutok ang kanilang dalawa. Hindi nila inaasahan na makita ang gayong paningin, ang paningin ni Jackie ay nagtagumpay laban sa kanyang mga kalaban. Si Jackie, nakakagulat na, mayroon pa ring itaas na kamay kahit na higit pa. Kabanata 1486. Batang Master Jackie, magpatuloy sa paglaban. Hindi na namin mahawakan. Tunay na nakasalalay ito sa iyong panig ngayon, tingnan kung maaari kang lumikha ng isang pagbubukas upang mabuhay. Kahit na lahat tayo ay hindi makatakas ng buhay, kaya mo. Panipi. Sa sandaling ito, lumingon si Kenneth at sumigaw kay Jackie, siya ay nalubog sa pawis. Si Jackie ay nakikipaglaban sa dalawang piling tao na nag-iisa. Nakasiro lang siya hanggang sa yugto ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos hindi pa nakaraan, habang ang kanyang dalawang kalaban na mga veterano ng sekta ng Cloud Sky ay nasa rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Hindi naging madali para kay Jackie na matagal na. Jackie, huwag mo kaming isipin. Kung maaari kang lumikha ng isang pagbubukas upang makatakas, mangyaring gawin ito. Gamitin ang lumilipad na tayback upang makatakas ng mabilis. Natutuwa ako na anak mo ako. Hihijin mo kami sa hinaharap kapag mayroon kang pagkakataon. Panipi. Si Nash ay nasobrahan ng kaaway.
Bago umalis ang totoong labanan, sinalakay lamang siya ng ibang partido upang masubukan ang kanyang katapangan, at halos hindi niya ito makitungo. Ngunit ngayon, ang iba pang partido ay tila alam ang tunay na pakikitungo sa kanilang panig, kaya sinimulan nilang ipakita ang kanilang tunay na lakas sa pamamagitan ng paggamit ng mas nakakatakot na mga kasanayan at pamamaraan ng martial. Ang mukha ni Jackie ay agad na bumagsak sa pinakamalalim nang marinig ang mga salita ni Nash at Kenneth. Kung nagpatuloy ito, tunay na magiging mahirap. Maaari niyang hawakan ng mas mahaba, ngunit ang kanyang ama at Kenneth ay malinaw na hindi makahawak. Mas mahaba. Kung sila ay sumuko, si Jackie ay haharapin ang 6 sa mga mandirigma na nag-iisa. Ang tanging pag-asa ay para patayin ni Jackie ang dalawa sa harap niya, kung gayon maaari lamang niyang palayain ang kanyang mga kamay at tulungan ang kanyang ama at Kenneth at manalo ng matigas na labanan. Ang dalawang kalaban ay nagsimulang sumali sa mga puwersa at patuloy na pinapakilos ang kanilang enerhiya sa chi sa kanilang mga katawan, na naghahanda na bigyan si Jackie ng isang nakamamatay na suntok. Tapusin natin ito ngayon. Hinigpitin ni Jackie ang kanyang pagkakahawak sa paligid ng longsword at iniksyon ang kanyang chi energy sa tailback na patuloy. Ang isang makapal na layer ng itim na kulay na aura ay nakapaloob sa tailback, na ginagawang misteryoso pa ang tailback. Haha, brat, sa palagay mo maaari mong talunin kaming dalawa. Ano ang problema? Ang nakikita ang iyong ama at ang iba pa na namamatay ay nagpapasaya sa iyo. Kaya't nagpasya kang bigyan kami ng pangwakas na suntok. Pangarap, panipi. Tumawa ang gitnang may edad na lalaki ng malakas. Tama iyon. Huwag nating pag-usapan ang pagpatay sa iyo, kahit na hindi namin papatayin, ang iyong ama at ang unang nakatatanda ay hindi na makaya kung mas mahaba ang pagdrag. Pagkatapos nito, ang naghihintay sa iyo ay kamatayan lamang. Panipi. Ang matandang lalaki ay tumawa ng malubha. Sa kanyang opinyon, nanalo na sila ng sigurado, wala nang suspense o plot twist dito. Ganun ba? Kung hindi ko subukan, paano ko malalaman kung papatayin kita ng dalawa? Panipi. Tumawa si Jackie. Sa sandaling iyon, ang tailback ay nag-vibrate ng agresibo, at ang aura na nakapaloob sa paligid nito ay kumikinang na maliwanag tulad ng isang brilyante, na nagbabago ng masigla. Gayunpaman, hindi pinamamahalaang ni Kenneth, siya ay sumabog at lumipad ng higit sa 10 talampakan ang layo, isang bibig ng dugo ang bumagsak mula sa kanyang bibig. Agad na namula ang mukha niya. Damat! Ang mukha ng unang nakatatanda ay parang mapatla bilang isang puting papel, ngunit hinaplos pa rin niya ang kanyang mga ngipin at muling binato ang kanyang mga paa, at patuloy na kinokontrol ang kanyang enerhiya sa chi upang makipaglaban sa ibang partido. Hahaha! Matanda, nasugatan ka. Makikita ko kung gaano katagal maaari mong hawakan. Panipi. Ang kalaban ni Kenneth, isang matandang lalaki, ay pinalalaki ng malakas na may isang smug na hitsura. Unang matatanda, mangyaring hawakan. Malalim ang mukha ni Jackie, at ang pagpatay sa hangarin ay lumakas sa kanyang mga mata. Inikot niya ang braso niya at sumigaw, Blade Wave. Sa isang sulyap ng isang mata, daan-daang nakakakilabot na pag-atake ng chi sa anyo ng mga talim na binaril at sisingilan pasulong. Sa likod ng unang alon ng talim ay isa pang alon, na bumubuo ng isang serye ng mga talim ng talam. Ang pag-atake ay lumipad patungo sa ibang partido na may walang tigil na momentum. Mag-ingat ka, malakas ang pag-atake niya. Panipi. Ang dalawang kalaban na ang mga veterano sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos ay alam na ang pag-atake ni Jackie ay malakas na may isang sulyap lamang. Binago nila ang kanilang mga kilos, mahigpit na pinapalakpakan ang kanilang mga kamao at pinalayas ang isang pag-atake sa chi. Sa harap nila, lumitaw ang dalawang malaking pag-atake ng chi sa anyo ng mabangis na tigre. Kabanata 1487. Ang dalawang humongous tigre ay kapwa malakas at nakakatakot. Higit sa 10 talampakan ang taas at nagmamay-ari ng makapangyarihang aura ng mga malalakas na nilalang mga tigro. Ang isang makapal na layer ng enerhiya ng chi ay lumundag sa kanila. Ang mabangis na tigre ay nagpakawala ng isang dagandong at sisingilan ng diretso kay Jackie. Go! Ang isang malaking halaga ng enerhiya ng chi ni Jackie ay na-injected sa kanyang pag-atake upang makontrol niya ang lumilipad na tailback, at sa gayon ang lakas ng pag-atake ay natural na mas pambihira kaysa sa dati. Ang mga alon ng lumilipad na mga tailback ay sumulong at sa lalong madaling panahon ay naghiwalay sa dalawang pangkat, ang bawat alon ay sumabog ang ulo laban sa higanting tigre ayon sa pagkakabanggit. Ang malakas at nakakatakot na tunog na tinusok sa hangin, at ang lupa ay nanginginig ng walang tigil. Ang mga alon ng chi aura ay nagkalat at nagradiated sa lahat ng mga direksyon nang bumangga ang mga talim sa mga tigre. Ang dalawang malaking tigre ay binubugbog at sinisira ang mga pag-atake ng talim ng walang tigil. Ang lumilipad na sword chi attack cast ni Jackie ay sinampal ng walang awa.
Gayunpaman, ang mga lumilipad na espada ni Jackie ay napakarami, at sa lalong madaling panahon ang mga napakalaking tigre ay hindi na maaaring hawakan. Ang lumilipad na mga taybak sa ilalim ng kontrol ni Jackie ay patuloy na nag-target sa mga tigre at inaatake ang parehong lugar, sinusubukan na lumikha ng isang pagbubukas at puksain ang mga ito ng lubusan. Ang brat na ito ay lubos na nakaranas sa labanan. Makalipas ang ilang sandali lamang, ang nasa gitna na tao at ang matandang lalaki na nasa kabaligtaran ay may mga bid ng pawis na tumutulo mula sa kanilang noo. Malinaw, pinilit ng sitwasyon. Damat, tila ang aming pag-atake ay hindi makaka-outlaban sa mga lumilipad na espada. Panipi. Makalipas ang ilang segundo, hindi maganda ang mukha ng matanda. Sapat na, tulad ng nahulog ang kanyang mga salita, ang dalawang napakalaking at makapangyarihang mga tigre ay hindi na mapigilan at sumabog ang mga piraso. Samantala, ang natitirang 12 ng mga lumilipad na taybak ay sisingilan ng diretso sa kanilang dalawa. Hindi. Bagaman hindi marami ang naiwan, alam nilang dalawa ang lakas at kapangyarihan ng mga lumilipad na taybak. Mas masahol pa, ang natitirang mga lumilipad na taybak na hindi pa nasira ng mga tigre na sinisingil sa kanila ng buong bilis at kapangyarihan. Sinaksak ng takot ang kanilang mga puso hanggang sa punto na wala silang pakiramdam kundi bulag na takot. Ang mga lumilipad na taybak ay lumilipad papunta sa kanila sa bilis ng kidlat, ang pag-atake ay napakabilis para sa kanila na yumigtad. Sa gayon ang dalawa ay maaari lamang sumigaw at agad na pinatawad ang kanilang enerhiya sa chi upang lumikha ng mga kalasag ng aura. Ang unang lumilipad na taybak ay nakarating sa kanilang mga katawan tulad ng natapos ang kalasag ng aura. Halos sa parehong instant, ang aura shields ay durog at ang natitirang lumilipad na mga taybak ay binomba ang kanilang mga katawan, isa-isa. Sila ay mga piling tao na mandirigma ng yugto ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos, ang pagtatayo ng kanilang katawan ay matatag. Gayunpaman, nang ang unang dalawang lumilipad na taybak ay bumangga sa kanilang mga katawan, sila ay sumabog. Ang dugo ay bumagsak mula sa mga sugat sa kanilang mga katawan, at ang mga bibig ng dugo ay lumabas sa kanilang mga bibig. Gayunpaman, ang natitirang mga lumilipad na taybak ay hindi tumitigil sa lahat. Patuloy nilang inaatake ang dalawa sa kanila ng walang tigil, at sa wakas ay tumagos sa kanilang dibdib na bumubuo ng isang madugong butas. Ang dalawa sa kanila ay tumama sa lupa ng husto, walang buhay. Ang dalawang piling tao na nakikipaglaban sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos ang mga pag-aalsa ng sekta ng kalangitan ng ulap ay pinatay ni Jackie na ganyan. Gayunpaman, sa oras na ito, sina Nash at Kenneth, sa kabilang panig, ay hindi na makahawak pa. Sabay silang lumipad ng sabay-sabay at tinamaan ang lupa. Bagaman buhay pa sila, ang mga bibig ng sariwang pulang dugo ay naglabas mula sa kanilang mga bibig, at hindi rin sila makatayo. Ama, unang nakatatanda, panipi, tumingin doon si Jackie at sumigaw. Kabanata 1488, Jackie, go. Pumunta ka lang. Panipi, si Nash at Kenneth ay hindi namatay, ngunit pareho silang nasugatan at walang natitirang kapangyarihan. Gayunpaman, sumigaw ang dalawa kay Jackie, na humihiling sa kanya na pumunta. Pinatay ni Jackie ang dalawang kalaban sa kanyang sarili, at ngayon ay may pagbubukas sa kanyang direksyon. Ito ay isang gintong pagkakataon upang makatakas, kahit na mas mahusay kung ginamit niya ang lumilipad na taybak upang makatakas. Ama, walang paraan na iiwan kita at ang unang nakatatanda. Si Jackie, gayunpaman, ay tumanggi sa panukala, ang kanyang mukha ay mahigpit. Siya ay gulong sa paligid at, sa isang flash, lumitaw sa harap ni Nash at Kenneth, na huminto sa iba pang apat mula sa pagpatay kay Nash at Kenneth. Ang brat na ito ay malakas. Talagang pinatay niya sina Elder Keaton at Elder Landon. Panipi. Kapag ang apat na lalaki ay sumulyap sa dalawang bangkay sa lupa, ang mga sulok ng kanilang bibig ay kumikiskis ng hindi sinasadya. Ang pagtatapos na iyon ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang brat na ito ay nasa kanyang huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Kung siya ay dumadaan sa rurok ng tunay na Diyos, magiging mahirap. Sa oras na iyon, natatakot ako na kahit na ang aming Panginoon ay walang tugma para sa kanya. Panipi. Isa sa apat na sinabi habang siya ay lumipad sa kabilang linya ni Jackie. Apat sa kanila ang nakapaligid kay Jackie, na nasa gitna ng bilog. Nagpalitan sina Nash at Kenneth, at kapwa hindi maiwasang magbuntong hininga ng malakas sa kanilang mga puso. Si Jackie ay may pinakamahusay na pagkakataon at gininto ang oras upang makatakas mula sa labanan na ito ngunit ibinigay niya ito. Hindi namin hayaang mabuhay ang brat na ito. Kung ang apat sa amin ay sumali sa mga puwersa, tiyak na hindi ito isang problema upang patayin siya. Panipi. Ang isa sa kanila ay isang matandang ginang. Iminungkahi niya ito sa iba pang tatlo na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, kaunti ang inaasahan ng lahat, si Jackie ay nagbalik sa kapalit.
Kung 6 sa iyo ang sumali sa puwersa, hindi ako tunay na tiwala na makakaligtas ako. Ngunit pinatay ko ang dalawa ngayon, ang aking pagkakataon na mabuhay at matalo ang lahat ay nandoon pa rin. Panipi. Kid, ikaw ay tunay na isang malaking tagapagsalita, hindi ba? Oo. Sino sa palagay mo ikaw? Sina Elder Kitten at Elder Landen ay nagamit mo na ang maraming enerhiya ng chi, at sa palagay ko ay napapagod ka na ngayon. Madali itong patayin ka ng 4 lamang sa amin. Panipi. Nang marinig ng iba pang dalawang matatanda ang walang hiya na pahayag ni Jackie, tumugon sila sa isang huff. Nadama nila na sila ay kinamumuhian at na-underestimated ni Jackie. Sila ay 4 na malakas na mga piling tao na mandirigma sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos. Paano maiisip ni Brat na ang 4 sa kanila ay hindi kahit na ang kanyang mga kalaban? Ang hindi nila inaasahan ay kumalas si Jackie at gestured ang lumilipad na taybak upang lumipad ng diretso kina Nash at Kenneth. Huminto ang lumilipad na taybak sa harap nila. Pumunta sa taybak. Nag-utos si Jackie sa isang malalim na tinig, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Sina Nash at Kenneth ay tumingin sa isa't isa, at ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang bumangon at lumundag sa lumilipad na taybak. Pagkatapos, sa kaunting paggalaw ng kamay ni Jackie, ang lumilipad na taybak ay lumipad paitaas at lumayo sa kanya. Ang lumilipad na taybak sa wakas ay tumigil pagkatapos na ito ay isang malaking distansya na malayo sa eksena sa labanan. Oh, Brat, pinapadala mo sila ng malayo upang hindi namin sila pag-atake habang nakikipaglaban sa iyo, di ba? Hey, medyo filial ka, hindi ba? Sinabi ng matandang crone sa isang nagyayelo na tono. Pinag-aralan niya ang aksyon ni Jackie at agad na naintindihan ang kanyang hangarin. Ngunit, kahit na ipadala mo sila sa malayo, ito ay walang kabuluhan. Kinikilala ka ng Flying Sword bilang master nito at hindi ang iba pang dalawa, hindi nila makontrol ang lumilipad na taybak. Kaya kung mamatay ka, hindi rin sila makatakas. Bukod dito, nawalan ka na ngayon ng isang premium na espiritual na armas, ang iyong katapangan ng labanan ay mahina. Sa kasong iyon, hindi ko nakikita kung paano mo matalo ang 4 sa amin. Malamig na idinagdag niya. Kabanata 1489. Ang isa pang matandang lalaki, sa kabilang banda, ay tumawa sa sitwasyon. Hahaha. Ang kanyang pagkilos ay katumbas ng pagpapakamatay, di ba? Sa una, nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas, ngunit ngayon wala ng pagkakataon. Sumali tayo sa mga kamay upang patayin siya. Sa oras na namatay siya, hindi rin makatakas sina Nash at Kenneth. Panipi. Sa di kalayuan, sina Nash at Kenneth, na nakatayo sa lumilipad na taybak, bawat isa ay kumuha ng isang nakapagpapagaling na tableta. Pagkatapos ay nakaupo sila sa taybak at nagpahinga. Ang kanilang ekspresyon ay naging solemn na habang tinitingnan nila ang direksyon kung saan si Jackie at ang iba pang 4 ay nasa. Master Nash, bakit ginawa ito ng batang Master Jackie? Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Sa kasong iyon, hindi kahit na ang kaunting pagkakataon ng tagumpay. Panipi. Ang mukha ni Kenneth ay hindi naging kasiya siya habang siya ay nagbuntong hininga muli, batang master na si Jackie, hindi rin siya reckless sa oras na ito. Ang isang madilim na mukha ay nasa Nash din. Matapos maisip ang bagay na ito, pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagsusuri. Kahit na hindi ko alam kung bakit nais ni Jackie na garantiya muna ang aming kaligtasan, naniniwala ako sa kanya. Marahil, mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas na. Panipi. Nang ipahayag ni Nash ang kanyang pananaw, ang kanyang tinig ay naging mas malambot at malambot, tila, hindi siya masyadong kumbinsido sa kanyang sariling mga salita, kahit na nadama niya na walang ganap na pagkakataon na manalo si Jackie. Maliban sa paglipad ng mga taybak, ano pa ang mayroon si Jackie? Pinipilit mo ako sa sulok, wala akong ibang pagpipilian kundi upang labanan. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga kamao, sa lalong madaling panahon ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas, isang malakas na puwersa ang lumusot sa puwang. Nagsasanay ako sa totoong pamamaraan ng dragon, at pagkatapos na masira ang tunay na lupain ng Diyos, maaari talaga akong magbago sa isang tunay na dragon. Gayunpaman, hindi ko pa ito nasubukan. Ngayon, hahayaan kitang makita kung ano ang tunay kong may kakayahan. Panipi. Tulad ng pagbagsak ng kanyang huling salita, umungol siya, naglalabas ng isang nakakatakot na tunog ng pag-ungol ng isang dragon. Ang isang sinag ng berdeng ilaw ay sumabog sa harap ng lahat, at si Jackie na sa una ay naging tao sa isang malaking tunay na dragon, isang berdeng dragon na daan-daang mga paa ang haba. Master, ang aking mga mata ay gumagana ng maayos, di ba? May nakikita ba akong mali? Anong uri ng pamamaraan ang ginamit niyang Master Jackie upang sanayin? Talagang binabago ba nito ang batang Master Jackie sa isang dragon? Iyon ay isang tunay na dragon. Panipi. Malayo sa labanan, sa malayo, sumigaw si Kenneth sa isang nanginginig ngunit nasa sabik na tinig.
Hindi niya maiwasang mapanatili ang kanyang mga mata, upang matiyak na hindi siya guni-guni. Sa palagay ko siya, binanggit niya ang tunay na pamamaraan ng dragon ngayon. Panipi. Katulad kay Kenneth, si Nash ay nabigla sa talampakan ng kanyang sapatos. Iyon ang kanyang unang pagkakataon na nakakita ng isang dragon, at ang pinaka hindi kapani-paniwalang bahagi ay ang dragon ay si Jackie. Si Jackie ay nagbago sa isang tunay na dragon. Matapos niyang isipin ito, hindi niya maiwasang mag-alala. Si Jackie ay nagbago sa isang dragon, ngunit hindi ko alam kung anong lakas at kapangyarihan ng labanan ito. Ano pa ang tungkol sa ito, ang kanyang pagbabagong anyo ay hindi isang uri ng kakila-kilabot na sining ng voodoo, di ba? Hindi ko alam kung magkakaroon ba ng backlash mula sa pagbabagong ito. Panipi. Agad na nag-aalala ang puso ni Kenneth nang marinig ang mga salita ni Nash. Natatakot siya na kailangang magbayad si Jackie ng isang presyo upang maisigawa ang diskarteng ito ng pagbabagong anyo. Ano ba? Hindi ito totoo, di ba? Panipi. Sa pagtingin sa Berdeng Dragon na naglabas ng makapangyarihang dragon aura at kapangyarihan sa harap nila, ang apat na matatanda na nakapaligid kay Jackie ng mas maaga, lumipad pabalik ng walang malay upang mapalayo ang kanilang sarili mula sa dragon. Nasa isang kumpletong estado ng pagkabigla at sorpresa, ito ba ang kanilang unang pagkakataon na nasaksihan ang ganoong bagay? Paglalaro ng Diablo. Guys, huwag matakot. Ang brat na ito ay naglalaro lamang ng ilang mga maruming trick sa pag-asang takutin kami. Hindi ako naniniwala na maaari niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan sa labanan ng labis pagkatapos ng labanan kasama sina Elder Keaton at Elder Landon. Panipi. Ang isa sa apat, isang matandang lalaki, ay kumapit sa Taybak sa kanyang pagkakahawak habang sumisigaw siya. Hindi mahalaga kung ano ka, Diyos, Buddha, Jesus, o kahit isang dragon, tatapusin ko ang iyong buhay. Kung sumali tayo sa mga puwersa, maaari nating bahites ito. Itinuro ng matanda ang kanyang Taybak kay Jackie. Tama siya. Patayin natin ito. Walang dapat matakot. Panipi. Ang isa pang lalaki ay pumapasok at sumang-ayon sa matandang lalaki, sa parehong oras, na nagpapasaya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang dragon ay naglabas ng isang humongous dragon aura na parang ito ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Hindi pinapayagan ng tanging mortal na masira ito, binigyan ng apat sa kanila ng isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Kabanata 1490. Si Jackie, na ngayon ay nagbago sa isang Berdeng Dragon, ay gumanap ng mga galaw ng pamamaraan sa kauna-unahang pagkakataon. Matapos ang pagbabagong anyo, agad niyang maramdaman ang pagtaas ng kapangyarihan at lakas sa loob ng kanyang katawan, parehong ang kapal at kayamanan ng kanyang pangkalahatang lakas ay pinahusay na napakalaking. Sa itaas nito, ang kanyang katawan ay paraan na mas malakas at matatag kaysa sa dati, naniniwala siya na ang kanyang paglaban sa pag-atake ay napabuti din. Gayunpaman, ang tanging bagay na nag-aalala sa kanya ay ang kanyang katawan ay talagang mas malaki at mas malakas ngayon, ngunit ang kanyang bilis at liksi ay makompromiso, at hindi siya magiging mas mabilis tulad ng dati. Patayin mo siya! Ang matandang ginang ay sumigaw ng hopefully, at siya, na na-injected ang kanyang chi energy sa kanyang Taybak, ay lumusot ang kanyang braso, na nagpadala ng dalawang magkakasunod na pag-atake ng Taybak kay Jackie. Ang Berdeng Dragon ay muling nagpakawala ng isang bingi ng bingi matapos makita ang pag-atake ng matandang ginang at direktang sisingilan sa lumang crone. Patayin mo siya ngayon. Ang iba pang tatlo ay agad na kumala sa kanilang mga espada upang sumali sa labanan, na pinalayas ang ilang mga oras ng Taybak patungo sa napakalaking Berdeng Dragon Jackie. Si Jackie ay hindi nagmamalasakit sa mga sword ores na iyon, nagpatuloy siya sa bagyo patungo sa matandang ginang. Ang dalawang sword ores na itinapon ng matandang ginang ay nawasak ni Jackie sa isang mata, naiwan lamang ang dalawang teenager na maliliit na marka sa ulo ni Jackie. Ano ang impyerno? Ang aking pag-atake ay nagdudulot lamang ng dalawang maliit na pagbawas. Panipi. Nakatitig ang matandang babae sa pinsala na nagawa niya kay Jackie, ang kanyang mukha ay namula na parang lahat ng mga kulay ay tumulo mula sa kanyang mukha. Ang kanyang pag-atake ay may mataas na kalidad at buong kapangyarihan, talagang hindi niya inaasahan na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nag-iwan ng malubhang pinsala sa katawan ni Jackie. Ang balat ng Berdeng Dragon ay makapal at hindi malulutas, ang pangkalahatang lakas at build ay masyadong kapansin-pansin. Si Jackie ay hindi sumiklab sa bahagya, nagpatuloy siya sa pagbagyo patungo sa matandang babae. Ang mga pag-atake mula sa iba pang tatlo ay sa wakas ay nakarating sa katawan ni Jackie, gayunpaman, ang mga pag-atake ay nagdulot lamang ng ilang maliit na gouges, ang mga sugat ay tila walang anuman para sa Berdeng Dragon na may malaking katawan. Hindi. Nang makita ng matandang babae na ang Berdeng Dragon ay hindi lumipad ng bahagya, at natanggap ang pag-atake ng tatlong pag-atake ng ulo, sumigaw siya ng walang hiya, at ang puting kulay ay gumapang sa kanyang mukha.
Ang terorismo ay pumihit sa kanyang gat. Pagkatapos ay sumabog siya sa epekto ng ulo ng berdeng dragon. Isang bibig ng sariwa at maliwanag na pulang dugo na lumabas mula sa matandang crone, siya ay lumipad paatros ng labis para sa ilang metro tulad ng isang saranggola na may isang sirang string bago niya ma-stabilize ang kanyang sarili. Ang isa pang bibig ng dugo ay bumagsak sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay naging mas hindi kasiya siya at mapatla. Ang suntok mula kay Jackie ay ngayon lamang ay naging sanhi ng ilang malubhang pinsala. Ano ang isang malakas na pangangatawan? Isa sa iba pang tatlong matandang lalaki, sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang isang tumataas na gulat sa kanya matapos makita ang eksena sa harap niya. Ang lahat ng ito, ay paraan na lampas sa kanilang imahinasyon. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang breath na ito ay tunay na may kapangyarihan ng isang dragon pagkatapos magbago sa isa. Panipi. Ang isa pa sa iba pang tatlo, ay ang nasa gitnang may edad na tumayo sa tabi ng matandang lalaki na humahagulgol sa sitwasyon. Pagkatapos ay nagpadala siya ng ilang higit pang mga oras ng tayback, inaasahan na sakta ng dragon, ngunit ang mga pag-atake ay nag-iwan lamang ng maraming mababaw na slashes sa katawan ng berdeng dragon. Kahit na ang katawan ni Jackie ay naging malakas, ang mga pag-atake ay nagdulot pa rin sa kanya ng sakit. Agad na binago ni Jackie ang kanyang diskarte sa pamamagitan ng pag-swing ng kanyang malaking dragon tail, swiping side sa gilid. Dodge ito. Ang matandang lalaki at ang nasa edad na lalaki ay nagpalitan ng mga sulyap at pareho silang natakot sa ilalim ng kanilang mga puso. Ang epekto ng swiping tail ay hindi magiging mas malakas kaysa sa epekto ngayon. Ang dalawang lalaki ay agad na nag-stomp at tumayo paitaas, naghahanda na lumipad ng malayo. Gayunpaman, ang bilis ng berdeng dragon ay napakabilis, ang buntot ay dumiretso at sinampal ang dalawang lalaki, na pinadalhan sila pabalik. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.